tayo sa Paano tumakas sa North Korea? Narito ang 8 paraan. So, ito. Paano kung nakatira ka sa North Korea? Ayon sa mga balita, mahigit 60% ng mga mamamayan ng North Korea ay nasa ibaba ng poverty line. Ang ibig sabihin lang nito, karamihan sa kanila ang walang sapat na pera upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Paano kung kabilang ka sa 60% na ito? Mahirap ka na, naninirahan ka pa sa ilalim ng isang diktador. Kahit maglakad ka lang sa maling kalsada o magkomento tungkol sa buhok ng presidente, pwede ka nang makulong ng mahabang panahon. Anong gagawin mo? Siguro iisipin mong lumipat na lang sa ibang bansa. At iyan ay magandang solusyon. Maliban na lang kung sa North Korea ka nakatira. Sa North Korea, hindi pinapayagan ng gobyerno ang mga tao na mag-abroad upang manirahan sa ibang bansa. Wala silang pakialam kung ang ginagawa nila ay violation ng International Covenant o political rights. Wait lang! Sa totoo lang, isa lang ang pwede mong gawin at yun ay ang tumakas. Itinuturing na kriminal ng North Korea ang mga tumatakas mula sa bansa. Pero ano pa nga ba ang magagawa mo? Diba? Iisa na lang ang tanong ngayon, saan ka naman pupunta? Para sa North Korean escapees, ang destinasyon ay walang iba kundi ang South Korea. Tumatanggap sila ng North Koreans at itinuturing bilang kanilang bagong mamamayan at hindi lang escapees o immigrants. At para makatulong kami sa iyo, ito ang 8 paraan na pwede mong gamitin upang makatakas sa North Korea. 1. Ang Korean DMZ. Magsimula tayo sa pinakamahirap, ang Korean Demilitarized Zone o DMZ. Ang DMZ ay ang border barrier na naghihiwalay sa North Korea at South Korea. Nakalagay ito sa Korean Peninsula at may taas na 250 kilometers. Ito ang nagsisilbing buffer zone ng dalawang bansa. Bilang isang sibilyan, halos imposible ang pagtakas sa North Korea mula sa DMZ dahil ito ang pinaka-militarized border sa buong mundo. Tinatayang nasa 2 milyong sundalo ang nakabantay dito at hindi sila nag-aalinlangang bumaril ng sinumang magtangkang tumawid dito patungong South Korea. Marami ding landmines na nakapaligid sa lugar kaya kahit makatawid ka, posible ka pa ring mamatay sa mga landmines. May ilan nang nakatakas gamit ang DMZ pero lahat sa kanila ay mga sundalong na atasang bantayan ang mismong border. Kaya naman, alerto din ang mga tapat na North Korean soldiers sa mga kapwa nila sundalong posibleng mag-defect sa North Korea. Pag nakita kanila, agad kanilang babarilin o huhulihin. Isa sa mga iilang sundalo na nakuhang makatakas sa North Korea ay si Kim Kang-yu, na siyang gumapang ng mahigit kumulang 4 na oras sa kagubatan bago makarating sa South Korea. Swerte si Kim, pero marami sa mga katulad niya ang hindi pinalad. 2. Ang karagatang nakapaligid. Napapaligiran. Wow. I didn't know that the North Korea is really peaceful. And unlike South Korea, because better than North Korea. South Korea is not big. So if you, I have one thing. I have one thing to know that if some other people live in other countries, if they go to North Korea, they will go. If they will go there, how did they go on? So if they will go there, if they're gonna go there, they will come? I don't know, bro. I don't know. So that's what it is. I hope my question is I hope my question is being answered. Ng malawak na karagatan ang North Korea
at may dalawang ruta na pwedeng gamitin ng mga North Koreans na gustong tumakas, ang Yellow Sea at ang Sea of Japan. Magsimula tayo sa Yellow Sea. Nasa bandang kanluran ng North Korea ang Yellow Sea. Ito ay ang karagatan sa pagitan ng China at Korean Peninsula. Ang karagatan ding ito ang maritime boundary ng North Korea at South Korea. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang pinakamagandang puntahan pag nakatakas ka sa North Korea ay ang South Korea at akma ang rutang ito para sa planong iyan. Pwedeng gumamit ng bangka ang mga North Korean escapees papuntang South Korea pero hindi ito magiging madali. Una sa lahat, dahil alam ng North Korean government na maraming escapees ang gumagamit sa Yellow Sea para tumakas. Maraming nagpapatrol ng naval forces sa karagatang ito. Pag nakakita sila ng escapees, agad silang nagpapaputok. Kaya talagang if I have one question actually, but as second question, if there if North Korean kids is North Korean kids study or go to school, I don't know what the lesson or what it I hope it's such ang rutang ito. Kung susubukan mo namang gumamit ng mas malayong ruta upang maiwasan ang mga patrols na ito, posible kang mapunta sa China at hindi mo gugustuhin yan. May kasunduan ng China at North Korea na kung may mahuli man silang escapees, ibabalik nila ang mga ito sa North Korea. Siguro ang pinakaligtas na paraan ay ang paglangoy patuloy sa South Korea. Marami ng North Korean escapees ang gumawa nito at nagtagumpay. Hindi kalayuan ang lalanguyin mo papuntang South Korea at mas maliit din ang tsansa na makita ka ng mga nagpapatrol. Pero syempre, dapat magaling ka talagang lumangoy upang makaya mo ang alon at ang lamig ng dagat. Sa kabilang banda naman ng North Korea ay ang Sea of Japan. Ito ay di hamak na mas ligtas kaysa sa Yellow Sea. Walang nagpapatrol ng North Korean Naval Forces sa mga dagat nito, kaya malaya kang makakagamit ng bangka. Di rin tulad ng China, pag nakarating ka sa Japan, hindi ka nila ibabalik sa North Korea. Sa halip, ihahatid ka pa nila sa South Korea, kung saan siguradong ligtas ka na. Ang problema lang ng rutang ito ay may kahabaan na magiging biyahe mo. Kaya kung gagamitin mo ang rutang ito, siguraduhin mo munang may matibay kang bangka na kayang bumiyahe ng matagalan. 3. Foreign Labor Mission. Kilala ang North Korea para sa kanilang labor camps. Ang labor camps ay isang kampo kung saan pilit pinagtatrabaho sa napakahirap na labor conditions sa mga taong nasa loob nito. Ayon sa mga balita, may 6 na labor camps ang North Korea sa loob ng kanilang bansa at may mahigit kumulang 45 labor camps sa iba't ibang parte ng mundo tulad ng Russia at China. Pinapadala ng North Korea ang mga trabahante nila sa mga labor camps na ito sa labas ng kanilang bansa upang mas malaki ang kanilang kitain. Maliit lang na parte ng kanilang sahod ang napupunta sa mga trabahante at malaki ang napupunta. Wow, that's actually so sad. The people are working hard and money and and their money is gonna go to the place or governor or even as mga governor or mayor is even that their money is gone. It's like corrupt. So it's like corrupt also. Sa mismong gobyerno ng North Korea. Ayon sa mga balita, ginagamit ng North Korea ang funds na ito para sa kanilang iba't ibang missile programs. Gaano man kahirap ang sitwasyon sa labor camps, may mga North Koreans pa rin na mas gusto nilang magtrabaho sa mga camps na ito. Hindi ganon kahigpit ang security ng mga labor camps, kaya madali lang makatakas sa mga trabahante. Ang problema lang nila ay ang pag-iwan sa kanilang mga pamilya na siyang siguradong magbabayad dahil sa kanilang pagtakas. Sila na ang mamimili. 4. Student Exchange Program.
Gaya ng ibang mga bansa, may student exchange program din ng North Korea. Taon-taon may mga North Korean students na pinapadala sa ibang bansa upang mag-aral. Marami sa mga estudyanteng ito ang masaya na makaalis sa North Korea upang maranasan ang buhay sa labas ng kanilang bansa. Pero may ibang estudyante na ginagamit ang pagkakataong ito upang tuluyang makalaya sa kamay ng North Korea. Isa sa mga estudyanteng ito ay si Han. Nag-aral ng architecture si Han sa Paris, France noong 2013. Ayon sa mga balita, pinag-aaral ng architecture ang mga estudyanteng ito upang pakinabangan ng North Korea ang kanilang galing sa architectural projects pagbalik nila sa Pyongyang. Mahigpit man silang binabantayan ng mga North Korean agents sa France. Nagawa ni Han na makatakas mula sa agents. Pwede siyang gawing inspirasyon ng mga estudyanteng gustong makatakas mula sa North Korea. Siyempre, hindi rin ito magiging madali. Kapag nabalitaan ng North Korea ang iyong pagtakas, siguradong ang pamilya mo ang mananagot. 5. Air Koryo. Ang Air Koryo ay ang pangunahing airline ng North Korea. Kilala ito dahil sa poor quality na services ng airlines. Maraming mga pasahero ng Air Koryo ang hindi nagustuhan ng kanilang unresponsive attendants, mga propaganda newspapers at ang pagkain na kanilang sinaserve. Ito ang rason kung bakit isang one-star Kunan na kayo po sa Air Koryo. Ang Air Koryo ay ang pangunahing airline ng North Korea. Kilala ito dahil sa poor quality na services ng airlines. Maraming mga pasahero ng Air Koryo ang hindi nagustuhan ng kanilang unresponsive attendants, mga propaganda newspapers